Praise God. Ang lahat ay mabuti. So, ngayong araw po ay wala na. Half year na. Ano bang tawag doon? Kung ano man yun, basta June na, July na. Mid-year. Salamat, Pastora. Yung pala yun. Mid-year. So, alam niyo po, ako rin po ay na-bless kahapon. Pwede po nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos. Yan! Praise God kasi siya ay totoo sa kanyang mga salita. So good morning po pala sa ating lahat at of course sa ating mga pastors and of course sa ating mahal na pastora Ses. So yan, nagsimula na ako. So ako rin po ay na-bless sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga kapatid. Sa ating lahat actually, di ba? So unang-una na nung Sunday, ako rin po ay naandun sa San Mateo. Ako rin po hindi ako, Father's Day pala iba. Basta nandun ako. Anyway, ako rin po ay na-bless sa preaching ni Brother Robert. So, hindi ako nakanood naman, live. Pero alam niyo ba kung paano ko siya napanood? O anong oras ko siya pinanood? So, galing din po ako Sunday sa medyo, basta nakakapagod din ng mga gawain. Praise God. We are still standing. Pero, diretso, nagrarap na naman ako. Anyway, eto na. Hihinga lang po. Na-bless ako. Paano ako nakapakinig? Ginising ako. Ni Holy Spirit, siguro mga 1:30 a.m. Pagising na ako, nawala na yung ulirat, nawala na yung antok ko. So, the usual, di ba, wag na tayong magplastikan na, no? Binuksan ko ang telepono ko. Yun ang nakita ko. So, alam nyo ba, between 1:30 hanggang almost 2 hours yung service, tama po, pinapakinggan ko yun. So, ako po ay na-bless. For one, ang akin po na-isharon, ibig sabihin, akin pong na-ibound, sabi niya, isa lang yun eh. Sabi niya, paano ba to? Siya ay nagda-diet, sila ni Sister Mako, di ba? Pero ang best diet, nakuha nyo ba yun? Ano ang best diet? To eat the Word of God in your breakfast. Amen? Amen. So, ginawa na po ba natin yon? Ayun, praise God sa mga nag-amen, nag-agree, ibig sabihin, talagang ginawa na nila. Amen po ba? Amen. Sige po, ngayong araw na ito, ang ating pag-uusapan it is entitled, Save means Sent. Yan, so kung ating pong konting babalikan lang yung Romans 10, andito yung famous na verse na sinabing, if you confess with your mouth, di ba? That Jesus is Lord and believe in your heart na siya ay namatay at muling nabuhay. Ikaw ay ligtas, maliligtas, in English, saved. Yon. Sino na po ba ang gumawa nun? Naku, ang dami na, kahit iilan lang nagtaas ng kamay. Ang dami na. Kayo po ba, in your, tawag dito? Sa inyong palagay, kayo po ba ay saved na? Amen! Praise God! So kung kayo ay saved na, ibig sabihin, kayo daw ay sent. Sa Tagalog, isinugo. Amen po ba? Humina na. Teka lang sister, wait lang. Ano bang ibig sabihin mo niyan? Alam ko, saved na ako, pero teka lang. Hindi yata ako isinugo. Yan ang pag-aaralan po natin ngayong umaga na ito. Diba? So, may clicker pala ako. Yan. Saan? Yan. Yon. Yung pala sa taas. Romans 10:14 to 21. Yan po ang ating verses ngayon. So, sa verses na yan, may dalawang parte po yan. So, ang unang parte is from Romans 10:14 to 17. Yan yung importance ng isang preacher o mangangaral o isang isinugo. So, sino-sino ba yon? Pag-aralan natin. At ang pangalawa, kapatid, huwag ka nang magduda, huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang mahiya. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, isinugo ka ng Panginoon. You are sent. Dahil ikaw ay nailigtas niya, sabi niya, isinugo ka na kita. Amen po ba? Amen. Sige, basahin na natin ang ating text ngayong araw. Romans 10, chapter 10, 14 to 21. Verse 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent?
As it is written, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. Verse 16, but not everyone welcomes the good news. For Isaiah the prophet said, Lord, who has believed? So faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Verse 18, but I ask, have the people of Israel actually heard the message? Yes, they have. The message has gone through all the earth and the words to all the world. Verse 19, but I ask, did the people of Israel really understand? Yes, they did. For even in the time of Moses, God said, I will rouse your jealousy through people who are not even a nation. I will provoke your anger through the foolish Gentiles. Verse 20, and later Isaiah spoke boldly for God, saying, I was found by people who were not looking for me. I showed myself to those who were not asking for me. And last verse, but regarding Israel, God said, all day long, I opened my arms to them, but they were disobedient and rebellious. Okay, sandali po tayong manalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa pagkakabasa at pag-aaral ng iyong salita ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mga bukas na kaisipan at bukas na puso upang aming matanggap at maisabuhay ang iyong salita ngayong araw. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen at amen. Sige po, simulan natin. Sabi dyan, verse, yung unang part natin, verse 14 to 15. Actually to 18. Sabi dyan, yung unang, ano ba to? Verse ng ating binasa, una at pangalawa. Merong apat na house. House, hindi po bahay. Kung hindi, sa Tagalog, paano? May apat na paano siyang tinatanong. May apat na paano na naiisip si Pablo at tinatanong sa kanyang sarili. Paano nga ba? So alam naman po natin, kung tayo ay, alam ko naman, matatalino tayong lahat. Amen ba? Kung tayo ay nag-aral, elementary pa lang, tinuro na yan, yung basic 5 questions. 5 pa rin ba ngayon? Elementary ako, 5 lang. Who, what, when, where, who, and how. At ang pinakamahirap sagutin ay ang how. Bakit? Kasi dapat ang sagot mo may aksyon. Meron kang gagawin. Amen po ba? Amen. Sige, ano ba yung unang how? Sabi dyan, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Wow! Sa Tagalog, paano sila tatawag kung hindi naman sila naniniwala o sumasampalataya o sasampalataya sa Kanya? So tinanong ko rin yung tanong. Sabi ko, sino bang Him? Tama? Sabi niya lang naman, Him. So sino po bang Him to sa palagay nyo? Medyo nahihiya pa tayo na, Jesus Christ. Hindi po secret yon. Jesus Christ! Tama! Siya yung Him doon. Siya yung tinutukol na paano kayo tatawag kay Jesus Christ kung hindi naman kayo naniniwala sa Kanya. Amen? So imagine niyo po ganito. Halimbawa, alam niyo po kasi lately yung feed ko sa Facebook o kung saan man yan, yung Reels, walang laman, ano po pasintabi, hindi naman sa whatever reason, pero maikakwento ko lang. Tama po ba? Ganun din yung laman ng Facebook niyo. Walang iba kung hindi yung ano ba to? Basketball player na nalunod? Serene something. Oh, 'di ba? Alam nyo? Ang dami niya ng pera ngayon, no? Iba talaga. Anyway, kaya hindi natin siya gagamitin example. So, kagaya lang doon. Imagine niyo po ito, may isang tao na lulunod. Ano ba, nalilunod na lang sa ilog. Wag na sa swimming pool sa dagat. Baka sabihin, ginaya natin no? Nalulunod sa ilog. Tapos itong taong to, nung naligo siya sa ilog, alam niya, walang lifeguard. Or pwede namang may lifeguard, alam niyang may lifeguard, pero yung lifeguard na yon, alam niyang hindi rin marunong lumangoy. Pwede ba yon? Pwede, kwento ko lang naman yun di ba? Imagination lang. So ang tanong ko po, halimbawang nalunod, yung taong yon, yung naliligo sa ilog, sa tingin niyo tatawag siya ng lifeguard? Lifeguard! Wala nga lifeguard lifeguard! Alam niya na hindi marunong lumangoy din yung lifeguard Hindi siya tatawag. Amen? So tatawag lang yung taong yun. Siguro, he or she would try calling for help, pero hindi lifeguard. Hindi specifically lifeguard. Tama po ba?
So ano po ang point ko? Tayong mga tao, tumatawag lang tayo to someone or to something if naniniwala tayo sa taong yon. Tama po ba? Amen. So tayo, ano pong point ko? Sa ating pangangaral o pag-share ng gospel, let us be careful in a sense na wag nyo lang pong sabihin, kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Kapatid, pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Alam niyo po bakit? Kasi sa mundong ibabaw, sa totoo po, yung reality, maraming Diyos. Tama? Jesus naman. Alam na natin yan, di ba? Example na lang, ano ba? Pwede ba ako? O sasampalataya sa Kanya na hindi namin siya naririnig. Wow! Next, sabi niya sa Matthew 16:13, 17. So ang kwentong ito, kasapan ni Jesus Christ ang kanyang mga disipulo. So nagtatanungan sila, sabi ni Jesus Christ, sabi niya, who do people say that the Son of Man is? Sa tingin niyo, ano kaya sinasabi ng mga tao tungkol sa Son of Man? Sumagot naman sila, yung kanyang mga disipulo. Sabi nila, yung iba sabi ikaw daw si John the Baptist. Yung iba naman, narinig ko sa bandang kanto, sabi si Elijah. Yung iba naman, bandang kaliwang kanto, ikaw naman daw ay si Jeremiah. Isa ka sa mga propeta. Pero inulit ni Jesus Christ yan, tanong niya. Okay, sabi nila yon, pero ikaw, who do you say I am? Sumagot si Simon Peter. Sabi niya, you are the Messiah, the Son of Living God. Na kapag binuo niyo po ang basa niyan, sumagot ulit si Jesus Christ. Napaka-bless mo, Simon Peter, kasi nireveal yan sa'yo ng aking Ama sa langit. Amen? Amen. So ano po ang point ko? Messiah, meaning siya yung anointed one, the chosen one, our King and Savior. So ano pong point ko? Sa text na to, kung inyo pong mapapansin, even pala noon, na kahit ikaw ay isa sa mga 12 disciples, hindi mo totoong kilala si Jesus Christ. Kasi nagtanong sila nagduda pa nga na, ikaw yung propetang si Elijah, si Jeremiah, at iba pa. Pero, kaya inulit ni Lord ang tanong, ikaw mismo, sino ba ako sa'yo? Diba? Na sinabi na lang Jesus Christ, nung sumagot si Simon Pedro, mapalad ka, ni-reveal ng Ama ko sa langit ang tamang sagot. Tayo po ba? How do we personally know Jesus Christ? Ano ang kwentong Jesus Christ nyo? Ngayon naman, sino po ba si Jesus Christ sa buhay nyo? Kasi alam nyo po, totoo basta sinabi ng Bible, totoo ang lahat ng nakasulat sa Bible. Tama? So tama yung Romans 10:9. Believe in your heart, confess in your mouth, Jesus Christ, namatay na buhay, ikaw ay maliligtas. Pero minsan, kailangan nating linawin, ano ang ibig sabihin nun? Diba? Kasi po, kung hindi natin nilinaw sa ating pag-share ng gospel o sa pangangaral, parang hindi kompleto. Actually, talagang hindi kompleto. Tandaan po natin, yung Romans 10:9, sabi, if you confess your mouth, Jesus is Lord, di ba? Tapos, believe in your heart, siya ay namatay na buhay, ikaw ay maliligtas. Kung inyo pong mapapansin, hindi ko lang nailagay yung word na, Jesus is Lord. Kukunin ko ulit, hihiramin ko ulit yung narinig ko ng madaling araw kay Brother Robert. Di ba? Sa mensahe ni Jesus Christ through Brother Robert, sabi niya, number 1 point mo, that God is preeminent. Eminence. Ibig sabihin, supreme being. Dapat laging nangunguna. So, nung tinanggap niyo po at nag-confess kayo nung salitang yon na si Jesus Christ ay inyong Panginoon, dapat nangyayari yung rin po sa buhay niyo yun. Dapat siya rin yung nangunguna. Dapat siya rin yung nakikita. Ang tanong ko po, nangyayari po ba yun? Kasi po alam nyo, totoong may salvation. Bakit kailangan natin ng salvation? Basic faith na ating natutunan. Salvation, di ba? Lahat tayo, we all fall short of the glory of God. Kaya lahat tayo makasalanan. Kaya kailangan natin ng isang magliligtas. Sino yon? Si Jesus Christ. Pangalawang point, na siya ay hindi lang Savior, siya ang Lord. So kapag ibig sabihin Lord, dapat nangunguna sa buhay mo. Pangalawa, kung siya ang nangunguna sa buhay mo, dapat natututunan din natin na kailangan, kung holy ang Panginoon at nangunguna sa buhay mo, dapat yung lahat ng hindi tama sa buhay mo, lahat ng pangit, kasalanan, hindi magandang gawi,
wala na sa buhay mo. Tinatakwil mo na. Tinatalikuran mo na. Repentance, ang tawag doon. Pang-apat, ano yung pang-apat na point ng basic ng foundation ng faith? There should be baptism. Nagpapabaptize ka in water and in Holy Spirit. Nahihiya kayo, pero tama ang sagot nyo. Ano ibig sabihin po ng baptism of water? Pinagsisigaw nyo sa buong mundo, Hallelujah! Isa na akong kasapi, membro ng kingdom ng aking Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ano yung baptism of Holy Spirit naman? Alam niyo po, ang isang totoong Kristiyano ay nababaptize ni Holy Spirit. Alam niyo bakit? Kailangan natin si Holy Spirit, mabaptize tayo ni Holy Spirit. Alam niyo bakit? Kasi we cannot be holy without Holy Spirit in us. Hindi natin kayang gawin ang pinapagawa ng Panginoon kung wala si Holy Spirit sa inyo. Actually, kahit hindi wala. Actually, sabi nga sa Bible, di ba? Pag tinanggap mo siya, meron ka na agad gift. Ano to? Ninulokoban ka na ng banal na spirito. Pero alam niyo po ba, merong 3 bagay, kaya minsan hindi nakakilos ang banal na spirito sa atin. Alam niyo po yung 3 bagay na yon. Number 1, excuse po ulit. In no particular order. Wala sa ano ko, pero as I remember, kung nababasa nyo sa Bible, kinu-quench nyo siya. Nauuhaw. Quench, di ba? Ang ibig sabihin ng quench, inuuhaw niya sa in a sense na hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Yun ang pagkain niya, yun ang nagpapalakas sa kanya. Kasi yung salita ng Diyos at siya ay iisa. Pangalawa, quench, sinusuppress nyo. Ano ibig sabihin sinusuppress? Sinasabihan nyo na niya kanak, ikaw, na wag mong gawin yan o gawin mo to and yet, no, ako ang masusunod. Sinusuppress mo yung gusto niyang gawin o ituro sa buhay mo. Pangatlo, quench, suppress, and, bayan, nakalimutan ko na kasi wala yun sa lesson ko eh. Anyway, baka yun lang ang gusto niyang pagsabi. Yun ang gusto niyang sabihin. So, baptism of the Holy Spirit, hindi natin kayang layuan, labanan, o takbuhan ang mga kasalanan without Him sa ating buhay. Without Him na pinapakilos natin siya sa ating buhay. Na dapat kung totoong na sa atin na, si Holy Spirit, patay na ang ating flesh. Number 3, bakit ako napunta doon? Yan, sabi pa dito, wag lang natin po sabihin sa ating mga pinapangaralan na, alam mo, magtiwala ka sa Diyos. O kaya naman, alam mo, manalangin ka sa Diyos. Don't get me wrong mga kapatid. Hindi ko sinasabi na huwag kayong manalangin. Ang sinasabi ko lang po na we can do better than that. Tinuro ng Panginoon na tayo ay manalangin. Pero ngayon, sa ating pag-aaralan o pinapag-aaralan, tinuturo niya rin na tayo ay kanyang nugo. Tinuturo niya rin na, uy, anak, ipakilala mo naman ako sa kanila. Amen? Amen. Isa sa mga, sige, pine-preempt ko. Number 3, sabi dyan, next, ay meron kang pinoproclaim na isang balita, isang statement at iba pa. Basta ikaw ay taga-dala ng mensahe. Kaya ka preacher. Pero meron ding tinatawag na mga teacher. So, kasama yun sa fivefold ministry. Ibig sabihin naman po ng teacher, more on, ikaw ay nag-teach in a sense na, yun ang preacher. Mali ka, kapatid. Bakit? Sabi dyan sa Mark. Ayaw, brother. Isa pa. Yon, sabi dyan. Mark 16:15. And he said to them, go into the world and preach the gospel to every creature. Wow. Tayo ay iniutusan ng ating Panginoon na ipamalita, i-preach, i-share ang kanyang gospel. Ano yung gospel? Ang good news. Ano yung good news? Si Jesus Christ Himself. Amen? Amen. Sabi dyan, bakit nga ba tayo natatakot mag-share, no? O kaya naman minsan naduduwag. O kaya naman minsan nahihiya. Kaya totoo, uulitin ko yung akala nating joke-joke lang na laging, ano ba to? One of the famous or viral quotes ni Sister Nancy. Alam niyo kung ano yon? Ang hiya ay sa demonyo. Nasabi ko na to noon pero uulit na ideklara na ang dapat ideklara. Kayo
Amen? Naniniwala ko, ilang beses nyo nang narinig, ilang beses nyo nang nabasa yung verses na yan. Matthew 28:19-20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So ano po ang sinasabi sa tawag dyan sa tekstong yan? So unahin natin, ano nga ba yung disciples? Alam mo po, ano tawag dito, natutunan ko dyan, ang word na disciple o disciplos o disipulo simply means follower. Tagasunod ni Jesus Christ. Wow! Madali lang pala ang meaning, sister. True, madali lang talaga, follower of Jesus Christ. Pero mabigat po, ang totoo, yung i-follow siya. But with the grace of God, kaya natin. Amen po ba? Amen. So, kung ito ang greatest commission, ano yung unang word? Unang-unang syllable? Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Go! Sabi niya, go! Alis na! Go! Punta na! Go! Kilos na! Kung ito ang greatest commission, bakit hindi natin magawa? Kung merong gumagawa na, I praise the Lord. Pero aminin natin. Sabi nga ni Brother Robert, wala na pong filter, di ba? Aminin natin sa ating mga sarili. Ginagawa ba natin yung greatest commission? Pinakalulok ng pinakamataas na misyon na binigay sa atin ng Panginoon. Go and make disciple. Ibig sabihin, kung ikaw ay isa ng disipulo, meaning, pina-follow mo na ang Panginoong Jesus Christ, sinabi niya, gumawa ka pa ng another you. Gumawa ka pa ng someone else na susunod sa akin para siya ay gumawa ulit ng kagaya mo na susunod ulit sa akin. Amen? Alam niyo po yung networking, parang ganun siya. Kung inyong titingnan, pyramiding. Pero this time, hindi ka nagbibenta ng kung anong pampaputi, pampakinis at iba pa. Alam niyo yung binibenta nyo? Ang salita ng Panginoon. Alam niyo pinapakilala nyo? Si Jesus Christ. At ano ang reward nun? Ay, basta, hindi ko na rin ma-explain kung anong reward. Sa ibang topic niya yun. Pero naniniwala ko yung reward na yon, walang kasing tumbas. Amen? At hindi lang walang kasing tumbas, it will be good for eternity. Siguro, sa buhay dito sa mundo, 100 years, 120, mabubuhay ka. Pero after that, ano ang buhay mo? Tama? So sabi niya, go and make disciples. Alam niyo po, if I may share, not to flex or anything, but for the glory of God. Alam niyo po, alam ko naman, naririnig nga, o nabasa niyo na rin, sabi, best teacher is experience. Tama ba yun? Experience is the best teacher. Tama? So, ang kakwento ko po sa inyo kung ano yung ginagawa natin doon sa ating isang iglesia sa San Mateo Church. Alam niyo po, mula nung ako ay banda doon naglingkod, namulat ang mata ko na nung mga unang mga buwan araw ko doon. Namulat ang mata ko na ako'y nahihiya. Alam niyo bakit? Service, ganito. Bigla na lang magdi-disperse ang lahat. Kanya-kanyang tumpok-tumpok, Bible study dito, nanay, tatay, kabataan at iba pa. Tapos ikaw, na walang ginagawa, nakaupo, ang gagawin ko. Ayun, nahiya na lang ako. Tapos ano pa? As time goes by, ako po ay personal na, sinabihan ni Pastor Noli doon. Sabi niya, Ivy, gusto kong ikaw ang, at hindi humawak parang, alagaan mo ang mga kabataan. Sabi niya, specifically, yung youth core doon sa San Mateo. So, there are 9 of them. Masasabi ko na, hindi ko pa naman anak, grabe naman. Para naman nanganak ako ng 15 noon, di ba? Siguro ate na lang nila ako, di ba? So, as I build my relationship with them, ano po kasi, ang discipleship is something na, intentional at relational. Ano pong ibig sabihin? Intentionally, you make an effort to know them. Intentionally, you spend or you share your resources with them. So,
nung sinabihan po ako ni Pastor Noli noon, unti-unti, nag-build ang relationship ko with the youth core. So ngayon, naniniwala ko, stable na ang aming relasyon. So lahat ng nangyayari sa kanilang buhay, hindi naman po sa pinapakailaman ko, pero alam ko. And I believe, meron akong say sa kung ano yung hinihingi nila, kumbaga, mga saloobin nila, nakikinig sila. Pero this year, alam niyo po, sa aking pananalangin, ang binigay naman ni Holy Spirit sa akin, yung mga, nag-start ng January kasi po every Sunday, if I may share, and I hope you will be encouraged, every first 21 days of the year, ako po ay nagfa-fasting. Tinatanong ko po kay Lord, ano ang gusto mong igawin ko, ipagawa mo sa akin. So binigay niya naman sa akin yung mga second generation doon sa San Mateo. Itong mga second generation na to, masasabi kong mga anak ko na. Ibang level sila. Naniniwala ako, alam niyo ang sinasabi ko, kung kayo ay may mga magulang na may mga anak na tipong, ilang taon sila? 13, 14, 15 hanggang 16 siguro. Sila ngayon yung naniniwala ako na binigay ng Panginoon para i-mold naman to be the next leaders ng ating paghayo doon. And as I grow and as I learn with them, ganun din sila ka-committed na mag-share ng salita ng Panginoon. Na minsan, paano ba? Alam mo po, dumating ako sa point na, paano ko bikwento? Sa sobrang pagod ko, hindi po ako nagre-reklamo. In a week time, like Monday to Friday, 2 beses akong na-ER. Alam mo bakit? Tumutulo na yung dugo ko sa sobra daw, pagod, fatigue, like non-stop, Monday to Sunday. Monday, Friday, sa office, Saturday, Sunday, tayo ay nagmi-minister. Tapos ano nangyari? Parang the next Sunday no, na-hospital ako, Friday yung last kong ER, lumabas ako ng Saturday, Sunday, tumayo pa rin ako sa pulpito, sige, share pa din. Pero alam niyo yung BP natin, ay, secret, wag niyo nang alamin. Pero ano po ang point ko? Ang utos ng Panginoon, ang kanyang greatest commission is for you to go and make disciple. So kung ngayon po, tanungin nyo, kapain nyo ang inyong sarili, ang inyong puso, disipulo ba talaga ako ni Jesus Christ? Ang totoong disipulo ng Panginoon ay pina-follow siya. At ano ang kanyang greatest commission? Unang-unang gusto niyang ipagawa sa'yo. Ipakilala mo siya sa lahat ng kilala mo. Alam mo po, kung kayo ay hahayo, grabe. Meron akong mga kwentong kabataan na tipong iiyak na lang sa harap mo, tatanungin mo, bakit ka umiiyak? Kasi po, 8 kaming magkakapatid, ang pagkain lang po namin isang noodles. Tapos meron po akong 20 pesos, binili ko ng isang noodles at isang yelo. Hati-hati po kaming kumakain. Merong mga kabataan na ganito kalaki yung bahay. Ito, mula dyan hanggang dyan. Ilang kayo dito? 6 po. Nasa community, alam niyo po, real talk. Pag kayo umayos sa community, totoo yun. Yung mga napapanood natin sa TV na 1 out of 10 lang ang may CR. Asan ang CR nyo? Ay, nakiki-CR po kami kina doon. Kung merong halimbawa 500 bahay doon, siguro ang CR lang nila is 50. Sharing of CR. Meron pong mga kwento like hindi nila sasabihin sa akin, pero as you pray, as you filled by the Holy Spirit, siya magsasabi sa iyo na kamustahin mo ang taong to. Tapos bigla ko lang malalaman, it's because hindi na tayo magbabanggit ng pangalan, minumulestya siya. At ito pinakamatindi, the last time that I did the exhortation about Romans 8, life in the Spirit, na kapag ikaw ay nasa banal na Espiritu na, totoong sumusunod ka sa Panginoon, patay na ang flesh mo. Alam niyo po, may mga tatay ito. Kinorner ako after the preaching. Sabi niya gano'n, sis, usap tayo. Nagkapag-usap kami, nagpaalam ako sa asawa niya. Kasama niya doon kami sa glass door. May mga taong addict sa given cellphone. May mga taong addict sa sugal. May mga taong addict sa drugs, sa bisyo, 'di ba? Sa inom, sa sigarilyo at iba pa. May mga taong addict na ganun, tama? Pero ibang level 'to, si kapatid. Alam niyo bakit? Addict siya sa dugo.
Ano pong ibig sabihin? That level. Pero mula na nakakilala daw po siya sa ating Panginoon Diyos, hindi niya na yun ginagawa. Pero kinausap niya ako, it's because nabubuhay na naman daw yung hunger na yun sa kanya. That level. Naisipin niyo mga kapatid, kung hindi ka humayo, baka meron ding ganun. Na kung hindi ka humayo, baka meron ding minimolestya pa. Kung hindi ka humayo, hindi mo man lang maaabutan ng 100 o 50 pesos yung kumain ng isang noodles na 6 sila. Ito pong verse na to, hindi lang siya basta verse. Ito po ay pinag-uutos ng ating Panginoon. Greatest commission, greatest commandment. Great pala. Na it always go together. Makakahayo ka lang kung meron kang pag-ibig sa iyong kapwa. Totoo po, mahirap po humayo. Lahat mailalabas mo, lahat maibibigay mo. But then again, mayaman ang biyaya ng Panginoon sa mga taong tumatayo at tumahayo para sa Kanya. Yung message po natin ngayon, mabigat, mahirap. Alam niyo po, isa pang, as I study the Word of God, alam niyo po, isa pang meaning na-reveal sa akin about discipleship. Kung si Satan is double time sa pagkuha ng kaluluwa, dapat tayo din. Yung sabi ni sister ko, yung patayan ng baril na bata, na alam ko na balitaan niyo yun, di ba? Yung sa Tacloban ba yun? Di ba? Kabata-bata, ang galing humawak ng baril. So kung Satan po, double time, dapat tayo double time din. Kaya minsan, hindi minsan eh. Alam niyo po ang meaning ko ng discipleship na agawan kaluluwa. Satan, akin to. Tayo, ilan na ang na-save nyo? Ay, ilan na yung, ano ba yung laro yun? Save base? Ilan na ang naagaw nyo kay Satan? Naniniwala ako marami kayong kamag-anak na hindi pa save. Kung lahat kayo ay save na, I praise the Lord. Pero may community ka pa, kapatid. May kapitbahay ka pa, kaklase at katrabaho. Go and make disciple. Disciple simply means follower of Jesus Christ. Tanungin mo yung sarili mo, kapatid, disipulo na ba ako? Follower ba talaga ako ni Jesus Christ? Kasi kung totoong follower ka, alam nyo, ang tinitibok ng puso mo na ay ang kaluluwa. Kaluluwa para sa Kanya. Amen? Amen. Next. Sabi niya, ay, asa na? Yan. Oh, sorry. As it is written, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. So kung inyong mapapansin po, naalala nyo yung sikat din tuwing Holy Week. Anong ginagawa? Naghuhugas ng paa. So imagine niyo po, noong panahon si Jesus Christ ay nasa mundo pa, kung paano siya humayo. Simentado na ba ang lugar nun? Di ba hindi pa? So malamang maalikabok, mabato, maputik at iba pa. Tapos sila, naka-sandals lang. Wala namang Nike pa nun eh. O kaya Onitsuka, Adidas, tama? So sandals lang sila. Hindi ko lang po alam ang tatak, kung Rambo o Spartan. Basta naka-sandals lang. So imagine niyo, lakad kayo ng malayo, milya-milya, bundok-bundok, naka-tsinelas lang kayo. And yet, sabi doon, maganda ang paa. Kanais-nais, kaaya-aya ang paa ng mga mensahero. So alam niyo po, ang ibig sabihin lang po ng tekstong yan, hindi literal na dahil madumi o puro kalyo ang paa mo maganda. Gumaganda ang paa ng isang mensahero, it's because of the message he or she brings. Gumaganda ang paa ng isang mensahero dahil ang mensaheng dala-dala niya ay nakakapagpabago ng buhay. Na lahat ng makakarinig na mensaheng yon ay magkakaroon ng transformation ng buhay. Amen? Alam niyo po, isa sa natutunan ko rin kay Pastora, sabi niya, ang totoong nananampalataya ay nagbabago ang buhay. Pakikapapulit ang ating mga puso, nagbago na ba ako?
Amen? Amen. I praise the Lord kung tayo ay nagbago na. Verse 16, yan, matatapos na po tayo. But not everyone welcomes the good news. For Isaiah the prophet, Lord, who has believed our message. So ano po ang sinasabi ng talatang yan? Sabi doon, na hindi lahat ng Israelites ay tinanggap ang good news, which is si Jesus Christ. Gustong-gusto ng ating Panginoong Diyos na lahat tayo ay makarinig ng kanyang salita, ng kanyang mensahe, ng gospel. Pero bakit yung iba ayaw makinig? Number one, sa tingin ko may dalawa pong dahilan. Ang naisip ko lang po, sa aking pong pag-aaral, ito lang po yung naisip ko. Pero alam ko marami pa. Number one is because, well, ayoko lang makinig eh. Hindi ko kailangan si Lord. I have everything that I need. I can buy you. Wow. Linya yon ni Ann Curtis. Ginaya ko lang. Huwag mo na isiran. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan si Lord. Okay ako. May ganong klaseng tao. Pangalawa naman, merong klase ng tao na pag sinasharean mo, anong ginagawa? Ay, sister, sorry, busy ako. Pwede sa ibang araw na lang. O kaya naman, may ibang klase ng tao, sige, pagbibigyan ka, makikinig, pero minsan lumilipad ang isip. Praise God, wala ngayon dito. O kaya naman, minsan may narong nakikinig, pero anong ginagawa? Hindi naman sinusunod ang kanilang narinig. Amen? So, pag ganun po ba, nagsasayang tayo ng laway, nagsisayang tayo ng resources, nagsasayang tayo ng panahon, nagsasayang tayo ng effort? No. Bakit? Kasi po, sabi sa Isaiah 55:11 na, hindi ko lang po nailagay ko, na lahat ng salita ng Panginoon, wala pala ay, hindi babalik sa kanya ng void. So, ito sinulat ko na lang. Isaiah 55:11. So shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Which means, ang salita ng Panginoon, hindi babalik sa kanya nang hindi nangyayari. So mga kapatid, kung ikaw ay nagsishare ng salita ng Diyos, sinishare mo si Jesus Christ, huwag kang mapagod, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil alam niyo po, babalik at babalik, mangyayari at mangyayari ang mga salitang isinishare mo o itinuturo mo sa iyong kapatiran. Amen po ba? Amen. Next, verse 17. Sabi dyan, so faith comes from hearing. That is, hearing the good news about Christ. So, bago pala tayo maniwala, dapat meron muna tayong naririnig. So, ano yung naririnig natin? It's all about, dapat kay Jesus Christ, ang good news. Pero, may dalawang klase naman akong napag-aralan o inaral na tungkol sa pakikinig. Ang unang klase ng pakikinig is that, yung literal na nakikinig. Nakinig dito, lumabas dito, sa kaliwa. O kaya baliktad, dito pumasok, dito lumabas. Pero ang pangalawa, ang tunay daw po na nakikinig ay hindi lang sa tenga nakinig, kung hindi bumaba sa inyong puso. Amen? Kaya yan ang sinabi ko kanina, one of the best trait or character ng isang believer ay mananampalataya. Alam niyo kung ano po, ay yung nagbabago ang buhay. So kung nakarinig ka ng good news, parang ganito yan. Pag nakarinig ka ng good news, di ba? Pinapamalita nyo, uy, nakapasa ang anak ko, CPA na, uy, anak ko, engineer na, abogado na. Di ba? Minsan ka, papatotoo pa tayo dito eh. Ano ba, meron akong bagong iPhone. Meron pa akong bagong bahay. Amen, bagong sasakyan. Utang ko po, fully paid. Good news yun, di ba? Amen. Pero bakit? Paulit-ulit nating naririnig na si Jesus Christ ay good news, and yet, hindi natin ma-share. Sela. Pero pag chismisan, pag kalokohan, alam mo ba, hindi ka tinawag, ikaw ang pumunta, saglit lang, may bago. Brother, kali. Bago. Totoo ba? No? Pag chismis talaga, kahit hindi nakalagay sa Bible, sabi nga sa Bible, wag kang chismosa, pero, talaga naman, yun ang pre-claim, chismis. Sela. Kapatid, hindi minsan wake up call sa atin to. No?
Pag chismis, kalokohan, talagang ratatatatat. Pag good news, sila na lang. Hiya ako. Katakot. Di na naubusan ng excuses. Amen? Pero minsan din, bakit nga ba, tawag dito, hindi matanggap ng iba ang good news? Kasi, alam niyo, ang totoong good news, hindi naman talaga lagi siyang good sa tenga eh. Sa tenga lang ha, sabi ko, magkaiba yung context ng hindi good news si Jesus Christ at good news sa tenga. Ano pong ibig ko sabihin? Ang gospel po ni Jesus Christ is not always peace. Bakit? Kaya niya nga sinabi sa Hebrew, na ang kanyang salita is like a two-edged sword. Di ba? Penetrate sa ating buto, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu. Tapos i-judge niya anong thought mo, anong nasa heart mo. Na kapag sinabi ko dito na bawal, hindi bawal eh, masamang mga lunya, and yet ikaw yung nangangalunya, sakit mo magsalita, sister. Nung sinabi ko kanina na masama ang nagmumura, masama ang nagchichismis, grabe ka sister, hindi naman, minsan lang. Aray mo, aray ko rin. Diba? Kasi alam nyo, ang totoong salita ng Diyos, meron siyang paghimas, merong love, and yet meron ding isa pang form of love, which is discipline. Kung alam niyang mali ang ginagawa mo, itatama ka niya. Gaya ng mga magulang na nandito. Amen? Amen. Kaya minsan, ang hirap tanggapin. Pero yun talaga eh, the truth will set you free. Amen. Verse, na tayo? Yan. Nasa second part na po tayo. Ay, nilagay ko lang, true believers don't hide the gospel. They share it. Amen. Verse 18, yan. Sabi dyan, but I ask. Ako ay nagtanong, sabi ni Paul, have the people of Israel actually heard the message? Sinagot niya ang sarili niya. Oo naman, yes they have. The message has gone throughout the earth and the words to all the world. So saan galing ang talatang yan? So si Pablo, nung sinulat niya po itong mga katagang ito, siya ay gumamit yung exact word, the message has gone throughout the earth and the words to all the world sa Old Testament. So saan po galing yan? So eto, sabi niyan, Psalm 19:1-4. The heavens proclaim the glory of God. The skies display craftsmanship. Day after day, they continue to speak. Night after night, they make Him known. They speak without a sound or word. Their voice is never heard. Yet, their message has gone throughout the earth, and their words to all the world. So ano lang po ang sinasabi ng dalawang text na binasa natin? Yung Romans 10:18 at itong Psalm 19:1-4. Sinasabi lang po dyan na totoong may Panginoon, na merong Diyos. Kung nakikita nyo po ang langit, lupa at lahat ng kanyang create, sa tingin nyo, sino makaka-create nun? Wala, siya lang. Sinasabi niya rin na kung gaano kalaki, kalawak ang inabot ng langit, ganon din kalaki, kalawak kayang abutin ng gospel. Ang tanong po, nangyari na ba? Tanong po yun, nangyari na ba? Hindi pa. Bakit? Kasi naniniwala ako with my own conviction na meron pa rin tayong mga kapitbahay na adik. Meron pa rin tayong mga kapitbahay na chismosa. Meron pa rin tayong mga kapitbahay na iba pa. Minsan nga, hindi kapitbahay, kamag-anak mo mismo. I'm sorry, pero yun ang reality. Hindi po natin maipagkakaila na totoo ang Diyos. Sinabi niya yan through His creations, sa kanyang mga nilikha. Next, verse 19. Tuloy-tuloy na po natin. But I ask, nagtanong ulit siya, did the people of Israel really understand? Naintindihan ba talaga nila? Yes, they did. For even in the time of Moses, God said, I will rouse your jealousy through people who are not even a nation. I will provoke your anger through the foolish Gentiles. Verse 20. And later, Isaiah spoke boldly for God, para sa Panginoon, saying, I was found by people who were not looking for me. I showed myself to those who were not asking for me. And verse 21, but regarding Israel, God said, all day long, I opened my arms to them. But they were disobedient and rebellious. So yan tatlong verses po na yan, Romans 10:19-21,
It is speak of mga ginawa ng Panginoon mula Old Testament hanggang New Testament at hanggang ngayon. So ano pong ibig kong sabihin? So yan, yung verses na yan, naisulat po yan ni Pablo is one, sa Old Testament, napakabuti ng Panginoon sa kanila. Tama po ba sa mga Israelita? Panahon pa lang ni Moses, ang dami ng ginawang milagro ng Diyos para sa kanila, na hindi na ba sila sa Egypt, sinamahan sila, nainitan ka, o ayan, ang pillar of clouds. Ikaw ay nilalamig, ayan, merong pag-apoy. Ikaw ay nagugutom, ayan, merong mana. And yet, anong ginagawa ng mga Israelita? Ikaw naman, inalis mo pa kami doon, pagod na kami maglakad. Ano ba yan? Ang init, ano ba yan? Ang lamig, ano ba yan? Walang makain. Puro reklamo. Napakabuti ng Diyos, and yet puro sila reklamo. Moving forward, New Testament, anong sinabi? During kay Paul, di ba? Anong ginagawa ni Paul? Na siya ay, kasama niya ang mga Pariseo, mga religious leaders. Sila ay masigasig, masipag mag-aral ng kasulatan. Pero, hindi sila naniniwala o hindi sila sumusunod kay Jesus Christ. Paano ko nasabi yun? Sila nga mismo nagpapatay kay Jesus Christ, di ba? Sila ang nagpapako sa krus. Tama? Even that time, during New Testament, marami pa ring miracles ginawa ang Panginoon. Nagpagaling ng sakit, bumuhay ng patay, nag-cast out ng demons, and yet hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Tama po ba? So itong tatlong verses nito, na isulat ito ni Pablo to shame the Israelites, na kayang gawin ni Lord sa ibang lahi, like us, Gentiles. Ang ginawa niya sa mga Israelites, ang kanyang bayang itinanggi. Amen po ba? Amen. So, this time po, okay lang po ba tawagin ko na ang worship team? Meron pa po tayong tatlong verse, pero worship team, mabilis na lang to. Sabi po sa Ezekiel 3:17-19, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. If I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, in order to save his life, that wicked person shall die for his iniquity. But his blood I will require at your hand. Last verse, sabi niya, But if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, or from his wicked way, he shall die for his iniquity. But you will have delivered your soul. So ano pong sinasabi ng text na yan? So, yung textong po yan, simply means na si God ay kausap si Ezekiel, si Prophet Ezekiel. Sinasabi niya, kapag may sinabi ako sa iyo, dapat sasabihin mo sa mga tao. Na kapag sinabi ko sa kanila na, itigil mo yung masamang gawain mo, itigil mo na yung kasalanan mo, at ginawa mo, wala kang kasalanan. Kahit na nagpatuloy sila, absuelto ka na. Pero, kapag sinabi ko sa iyo na, Hoy, Ezekiel, puntahan mo yung bayang ito, puro makasalanan na sila. And yet, hindi mo ginawa, ikaw ang mananagot sa akin. Yan po ang sinasabi ng text na yan. Sasabihin niyo sa akin, sister, Old Testament na yan, panahon pa yan ni Ezekiel. Panahon pa yan ng mga propeta. Pero mga kapatid, naniniwala ba kayo na ang salita ng Diyos ay buhay at totoo noon, ngayon, at magpakailanman? Tama po ba? Amen. So tayong mga saved at nakakilala na sa Panginoon, meron pong kautusan o mandate siya sa atin. Ano ulit yung pinag-aaralan natin? Sabi, save means sent. At ang mandate na yan, sabi niya, that you preach the gospel. That you share the gospel. That you go and make disciple. That you go and make someone follow me, just like you have followed me. Disciple. In short, kung ato pong i-relate dyan kay Ezekiel, nagagawa po ba natin siya? Sabi niyo kanina sa akin, save na kayo. Medyo nahihiya kayo, pero alam ko sinabi niyo yun, save na kayo. Sabi sa pinag-aralan natin, kung save na kayo, dapat humahayo ka na. Isinugo na kita.
Pero bakit po tikim ang bibig natin? And just like Ezekiel, hanggat nakatikom ang bibig nyo at namatay na makasalanan ang kapitbahay mo, kamag-anak mo, kapamilya mo, kaklase mo, anyone and everyone na kilala mo na hindi mo nasiran ng gospel, I'm sorry. Pero sabi sa ating binasa, mananagot ka sa Panginoon. Ganon siya kabigat. Ano po, sa totoo lang, hindi kailangan ni Lord yung ability nyo. Hindi niya rin kailangan yung profession nyo, yung career nyo, yung PhD nyo. Hindi niya rin kailangan yung lakas nyo. Hindi niya kailangan yung talino mo, yung skills mo. Alam niyo kung ano lang gusto ni Lord sa atin? Availability. Hinihingi niya lang na maging available ka. Alam po, sisegwayan ko lang. Naririnig, nakikita niyo ako sa harap niyo. It's because there is someone na nanalangin at nag-share intentionally who Jesus Christ is. Shinera niya ako ng gospel, kaya ako nasa harap niyo. And I praise the Lord sa buhay ni Sister Nancy. Siya po yun. But then again, si Sister Nancy yung nagpanim sa akin, nagpakilala, nag-introduce kay Jesus Christ. Here comes, nandito na ako. Dumating si Meng sa buhay ko. Isa rin pong ating kapatiran na nasa Canada na. Siya naman yung nagdilig sa akin. Paano siya nagdilig? Siya yung nag-emerge sa akin sa community. Na every Saturday, naalala ko noon, umiikot kami sa buong Marikina, parang Ipil, Nangka, doon sa engineering at iba pa. Full pack yung Saturday namin. Umaga hanggang hapon, hanggang halos gabi, kakain ako sa kanila. In-emerge niya ako sa community. Wala akong ginagawa, kaming ginagawa. Siya ang nagsishare, assistant niya lang ako that time. Sunod lang ng sunod. Nakikinig lang rin. Nag-aaral lang rin kagaya niya. Kumbaga, on the job trainee, nag-OJT ako sa kanya. Until such time, siya ay pumunta na ng Canada. Sino ang nag-guide sa akin? Here comes Ate Blanca. Wala siya dito, pero yun. Siya ang sumunod na nag-guide sa akin. Pero ano nyo po, lahat ng mga taong yun, yung tatlong nabanggit ko, wala sila. Sila sa mga nag-umpisa. Kung hindi po tumayo si Pastor Ses. Na magsimulang mag-share ng gospel. Ano pong gusto kong sabihin mga kapatid? Hindi po aksidente na nakakilala kayo kay Jesus Christ. Hindi rin aksidente na hanggang ngayon, merong pa kayong kilala. Whoever he is, whoever she is sa buhay nyo na hindi pa nakakilala kay Jesus Christ. Sinasabi niya ngayon, hindi ko kailangan anong meron ka. Tatanungin lang kita, isa lang, pwede ka ba? Wala rin po akong alam noon sa salita ng Diyos. Pero dahil merong isang mangangaral, merong isang mensahero na pinadala siya at tinayuan yung being saved and being sent. Nandito po ako ngayon. And I would like to encourage you, strongly encourage you. Huwag po akong gayahin nyo. Diretso po kayo kay Jesus Christ. Huwag niyo po akong tingnan. Lahat yun nangyari kay Nancy, kay Meng, kay Ate Blanks, kay Pastor Ses, at sa lahat ng ating mga pastors and leaders. It's because dumiretso sila kay Jesus Christ. Alam niyo po, as I personally requested this song, na ating pong kakantahin muli para sa ating Panginoon. Kakpain niyo po yung mga puso niyo. And I will open the altar for a very special call. Hindi po ito ang time para magpa-pray for healing, magpa-pray for whatever reasons. Isa lang po. I would like to invite you, whoever you are, the moment you step in front of this altar, you are saying to God, Lord, here I am, use me. Lord, here I am, fill me. Hindi po natin makakayanang mag-disciple, hindi po natin makakayanang mag-share ng gospel without the Holy Spirit.